Ako po yung napapanood umaga pala. Sabi ko po kanina umaga, kasi kumakain kami sa lamesa ng aming mga anak. Sabi ko, anak, tingnan nyo kung sino yung nakaasal sa testimony. Baka mamaya, kayo na pala yun, hindi kayo naka-ready. Aba, ako po pala yun, nakulat ako. Sabi ko, iba po kasi yung naka-ready ka talaga. Kasi iba po yung hindi ka ready. Napakahirap na biglaan kang tatawagin. Pero, ako ang may kasalanan pala. Hindi po ako nandito. So, ready po ba kayo na makinig sa aking pong kwento sa aking buhay? Ready po ba kayo? Okay. Ang buhay po natin bilang isang mananampalataya ay may kanya-kanyang istorya ng buhay. Bagamat yung buhay ko po hindi masilumuot. Ang tuba, tama ba yun? Hindi po masyadong makaimbeko, masalimuot, hanapin. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ang mga buhay natin ay unique na kwento. Hindi man wala pong magkakamukha ang kwento ng buhay, bagamat may awit po. Pero ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa dami-dami ng tao sa mundo. Sabi nga po doon sa John 15:16. Ano po ang sabi doon? Hindi po tayo pumili sa Panginoon, kundi ang Diyos po ang pumili sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Ako yung isa sa pinili ng Panginoon kung bakit po ako nakatayo ngayon sa umagang ito. Amen po ba? Ang buhay ko po ay lumaki kami sa isang, sabihin natin, sagrado katoliko. So, hindi lang basta sagrado, nakakandado pa. Di ba? Kandado. Pero napakabuti ng Diyos, walang sarado, kandado, nakatanikala, mabubuksan yan pag ang Diyos ang kumilos po sa ating mga buhay. Amen? Ang puso natin ay bukas, ang Diyos po ay walang posible na tayo baguhin at tayo makakilala sa Panginoon. So ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Ang buhay ko ay tatlo po kaming magkakapatid. Lumaki kami sa sagradong pamilya na ang aking nanay ay talagang diboto. Nakikisnan ko, lumaki kami na nag-rosaryo. So yung pong rosary, alam ko lahat yan, panahon na yun. So, pag 6 o'clock na po na tutunog na yung kampana, kailangan kami po ay nasa harapan na ng mga, meron po kami di ba meron po tayo ng panahon natin na tayo hindi pa Kristiyano, meron tayong mga altar. So, meron pong altar noon yung lumang bahay namin. So, pag 6 o'clock, kailangan kami tatlong magkakapatid, kami po ay nakaluhod na, nagro-rosary na po kami. So, kailangan before 6 o'clock, malinis na po kami magkakapatid. So, pag tunog ng kampana, sabi natin ng nanay, pag tunog ng kampana, sumasabay po kami sa rosaryo. So, pasintabi po sa lahat ng nagdaan, respeto po sa pananampalataya, ako po nire-respeto ko. Pero bilang nakakilala sa Panginoon, gusto kong ipatotoo yung buhay namin noon. Nakagis na namin na kami ay nag-rosaryo. Kaya nung panahon na yun, namatay ang aking nanay. Siyempre, yun po yung aking nakagisnan sa pananampalataya sa aking po mga magulang. So, nung namatay si nanay, yun ang daladala kong pananampalataya. Nag-rosaryo ko. Talagang araw po ng mga tinatawag ng Piyestang Apo, Quiapo, alam niyo po yun sa Manila. So, nung nagtrabaho po ako sa Las Piñas, first time kong nagtrabaho na nananahe, doon po ako nataniman ng salita ng Panginoon. Hindi ko po alam na hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, doon ako unang nataniman. So, ang trabaho ko noon mananahe at pagpanahon ko ng araw ng panambahan ko ng Quiapo po sa tawag sa Quiapo po sa Manila, pumupunta po ako sa araw na yon para nagsisimba. At nung panahon na yon, meron po akong kaibigan na dito sa Bamban na meron siyang boyfriend na siya yung nagtanong sa akin. Nung araw na yon, ay paalis po ako, hindi ko alam kung anong araw ng araw po ng samba ng Quiapo na yon, kaalis na lang ako. At ako po'y galit na galit nung panahon na yon at hindi ko makakalimutan yun. Siyempre, bilang isang yung paniniwala ko sa pananampalataya, talagang sinagid niya po. So, paalis na lang ako, sabi niya sa akin, dahil medyo close
po sa akin yung Exodus chapter 20 verse 4. Yun po yung una akong nataniman ng salita ng Panginoon. Sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Larawan o bulto o sa impapawid sa tubig o sa lupa. Sabi niya, ako yung Diyos na mapag-nibog-ubig. Sabi niya, yun po, yun ang unang binahagi ng salita ng Diyos sa akin. Yung tao na yun at yung tatanda ko po yung John 14 o 4:24, ang Diyos sa Espiritu, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. So yung araw na yun, galit na galit ako, hindi ko po siya malimutan, pero nung time na yun ay ginagawa ko pa rin yung talagang, syempre, hindi ko na napalataya ako. Dinalis ako ng Lord doon, umuwi po ako ng Candaba na walang kami ng tahi doon. So nung doon po nagsimula ang lahat, ginamit po ng Panginoon ang aking kapatid na si Pastor Mark. Nung umuwi po ako ng Candaba, siya po pala nakakilala na sa Panginoon. So si Pastor Mark, ang siya pong ginamit ng Panginoon para makakilala po ako sa Panginoon. Nung tumanggap ako sa Panginoon, nandoon nataniman ako ng salita ng Diyos, ay dinala ko ng Lord sa Laguna po. At ilang years ako sa Laguna, doon talaga ako naghanap ng church para makadalo sa gawain ng Diyos. Pero nung ako'y nakakilala talaga sa Panginoon, madali pong tumanggap sa Panginoon. Kaya lang, ako isa po sa buhay ko, nung tumanggap ako sa Panginoon, tumaan ako sa proseso ng buhay. Bagamat tumanggap ako sa Diyos, ma-attend ako sa Laguna, talagang masipag ako, nakailang church po ako doon, at nagtagal ako ng pagsasamba doon sa World for the World Ministry. Doon po ako talaga nagtagal ng ministry sa church na yun. Doon ako talaga binago ng Panginoon. Kasi dumating yung time na nawalan ako ng malay mo sa grocery dahil siguro minsan hindi rin ako sumusunod sa Lord. Lagi akong dumadalo sa gawain, pero wala naman po yung pagsunod. So, kung nakakilala ka sa Panginoon, hindi kasi biro na makakilala ka sa Panginoon, hindi lang yung pagtinanggap ko siya. Doon po papasok yung pagtayo natin sa pananampalataya. Hindi po biro. Dumaan ako sa proseso, nakakilala ako sa Diyos, hindi po biro na makisama sa mga kaibigan, doon sa mga piyesta-piyesta. Minsan na po sa mga kaibigan ko na masyado akong hindi ako makikipag-piyesta, ganito, ganyan. Dami po, makikisama sa mga kaibigan, sa mga barkada na hindi na dapat pakisamahan. Dapat alam mo yun, tayuan mo ang pananampalataya mo. May mga pinagdaanan din po ako, hanggang sa dumating yung time, syempre, nakapag-asawa na po ako, doon papasok yung paano mo tayuan yung pananampalataya mo sa Diyos. Biyaya nga lang po ng Panginoon, yung asawa ko ay regalo ng Panginoon dahil hindi lahat ng nakapag-asawa ay nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Subalit ako po'y talagang tinayuan ko ang pananampalataya ko sa amin pong mag-asawa. Sinabi ko sa kanya, hindi niya ako kayang bawalan. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Yung asawa ko po ay mag-asawa kami. Kailanman hindi niya ako binawalan sapagkat pag mag-asawa po kami ay talagang itinuro ko na kung ano po yung dapat niya pong kilalanan. Pagamat dapat nga, sabi nga po, magpasagin, pero pinauna ko na po sa kanya. Pagdating sa pananampalataya ay hindi mo ako kayang, mahirap madaling magsalita, pero pagdating po doon sa point na pagtayo bilang nanay, sa pananampalataya, hindi po doon kadali. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon na isa ako sa pinili ng Panginoon. Sa dami-dami ng tao, naririto po ako para ipatuturo sa inyo ang aking buhay, na kung paano nakilala ako ang Diyos na dapat ko pong sambahin at idalangin sa akin pong buhay. Kaya hindi ko na po pakakatagali. Kung ang buhay ko noon ay aking pananampalataya ay doon sa walang kasiguraduhan, ngayon po yung buhay ko sa pananampalataya at meron pong kasiguraduhan sa Panginoon. Kaya tunay nga po yung buhay ko ngayon, hindi ko naman po kailangan isa-isahin. Sa nakakakilala po sa akin yung buhay ko, ito po ngayon, na